Magandang umaga sa inyo lahat. Good morning, good afternoon, at good evening po kung saan kayo parte ng mundo. Okay. Ako po si Herbie Zabala. And then gusto ko pong makalabit ang mga puso ninyo, isipan, kasi alam ko nakikinig kayo dahil kasama kayo sa likod. Ito masasabi ko rito. Napakaswerte niyo. Kung ako ay apply ninyo, ang masasabi ko is napakaswerte po ninyo ngayon dahil nasama po kayo sa grupo na ito. Sa grupo namin, andyan lalo na kay Sir Alan. So, ito kasi marami po kaming plano na gagawin para po lumaki ang inyong mga networks. Kaya lang po medyo maghintay-hintay lang po tayo ng konti. Kasi sa ngayon, nandito po ako sa Amerika, naghihintay lang ako ng konting panahon, magre-retiro na, at tatrabahuin na yung Live Good na yan the rest of my life. So, ito mangyayari dito. Pumasok kayo sa Live Good, pinangakuan kayong kikita kayo, of course, pero gawin nyo din ang parte ninyo. Ang sabi ng downline ninyo, ay apply nyo, sabi nyo, is tutulungan kanyan. Bigyan mo lang ako ng taong papaliwanagan natin. Tama ba? Okay. Ngayon, dito sa Live Good, ito napakaganda. Kahit isa lang. Sabi ko sa isa lang ang iyong dalhin dito at gagawin mo is alagaan. Ganun lang yun. Pero para sa akin, pasok mo rito sa Live Good na ito, pag-aralan mo na lang talaga kaagad. Number one, kung hindi ka masyado sa products, then forget about the products. Gusto mong kitaan, pag-aralan mong kitaan. Nasa iyo yan, dalawa yan. Gusto mong maging healthy, ayaw mo ng kitaan, doon ka sa products. Diba? Pero walang mangyayari kung hindi ka mag-aaral. Wala po tayong excuse para hindi makapag-aaral. Andiyan po yung mga YouTube, andiyan po ang Facebook, andyan ang mga upline natin, andyan pa rin yung mga crossline natin, andyan pa rin yung Zoom ng international para itong mga national Zoom na ito. All you have to do is listen and then study. Pero sana kung nakikinig kayo is please lang magdala kayo ng lapis o kaya ballpen at papel. And after that, ilista lahat ng mga pointers. Ang masasabi ko rito, number one, kung gusto nyo ang masenso rito sa Live Good, simple lang. Pag-aralan mo, kinakailangan naniniwala ka sa puso mo na ito pala ay negosyo mo at pwedeng mabago ang buhay dito. Pwedeng gumanda ang buhay mo dito. Number one yan, ang nasa isip at puso mo. Pag hindi mo kaya yan, natanggapin na ang Live Good pala ay pwedeng magpaganda ng buhay mo, huwag mo nang trabaho nito kasi magsasayang ka lang ng oras, sasayangin mo lang ang oras ng inyong mga upline. Maliwanag ba tayo doon? Para naman ang mga upline natin, ibibigay nila ang kanilang suporta doon sa mga membro na naniniwala na pwede palang mabago ang kanilang buhay para sa kagandahan nila para kumita. Nakikita nyo? Pag hindi mo kaya natanggapin na itong Live Good ang magbabago ng buhay mo, then please lang po, bigay mo na ang oras ng upline dun sa mga iba. Pasensya na kayo kung ganito ako magsalita, masabi niyo masakit, pero masakit tanggapin ang katotohanan. Pangalawa, kung ikaw ay naniniwala, then sumunod ka dun sa pangalawa na masasabi ko sa iyo. Magsama ka ng kahit isa. Yung isa na ito, kung hindi niya, kaibigan mo siya, ang mangyari dyan is, sabihin mo sa kanya, hindi mo kaya ipaliwanag, huwag mo munang ipaliwanag, sabihin mo si upline. Sabihin mo si upline na pwede. Kung hindi, may isa pa dyan tutulong sa iyo. And then, pangalawa, kinakailangan habang nagpipresenta ka, habang nagpipresenta si upline mo, kinakailangan makinig ka, kumuha ka ng ballpen, kumuha ka ng papel, at isulat mo kung anong mga pinag-uusapan ninyo. And then, pagkatapos ng presentation at nakauwi ka na sa bahay mo, humarap ka sa salamin at i-recruit mo ang sarili mo sa harapan ng salamin na ikaw ang nagpipresenta ng marketing plan, ng Live Good, kagandahan, motivational thoughts na pwede mong ibigay. Pag nakita mo sa salamin na pati yung nandoon na imahe sa salamin ay tinanggap ang iyong presentasyon, na kumbinsi mo yan, ibig sabihin na kumbinsi mo ang sarili mo. Ikaw na ngayon ay napakaganda. Ehemplo ng kasama natin dito sa negosyo. And then pangatlo,
So anong gagawin mo sa pangatlo? Sabihan mo dun sa ipinasok mong bago na magsama lang ng isa. And then sabihin mo din doon sa isinama mo na pag-aralan niya, huwag niyang kalimutan ang ballpen at papel at pakinggan niya ang sasabihin mo doon sa downline niya. So nakikita niyo ng flow. Pagkatapos pumasok yung downline ng downline mo, sabihin mo doon sa kasama mo, downline mo, ngayong gabi, umuwi ka, umarap ka sa salamin, rekrutin mo ulit na pangalawa ang sarili mo. And then, yan ay sasabihin ko sa iyo, lahat po kayo, dire-diretso, magiging matibay. So, anong mangyayari ngayon? So, itong upline mo ngayon, magkakaroon na siya ng pagkakataon, kukuha ng pangalawa. And then, yun yung gagawin niya. Ikaw naman, magkakaroon, tutulungan mo pa siya, magkakaroon kayo ng pangalawa, and then yung baba mo, pangalawa. Na ganun lang po, kasimpleng tignan, napakahirap gawin. Bakit po? Kasi po tamad tayo. Gusto natin umasenso, gusto natin umangat, pero ayaw po natin kumilos. Natatakot po tayo. Huwag po kayong matakot, mag-imbita. Ganito po mangyayari dyan. Ang pinakamasakit na sasabihin sa iyo is, ayoko. Ayoko po. So, huwag kayong mag-alala. Pag ayaw niya, marami ka pang kaibigan. Sa dami ng kaibigan mo, mayroong isa na sasama or dalawa. Huwag kang matakot na mawalan ka ng kaibigan na o hihila sa iyo sa pababa dahil hindi mo yang kaibigan. Ang isang kaibigan, makikita kanya na gustong umasenso, tutulungan kanya para umasenso. Di ba? So, ito ang masasabi ko sa inyo. Kung matagal na kayo sa status ng buhay ninyo na naghihintay ka na lang kung anong makain natin o kung anong sideline dito, palagay ko naman tulungan na natin to. Pangalawang topic ko dito is takot na takot kayo sa membership fee, maintenance. Di ba? Hanggang ngayon po, huwag po kayong matakot sa kanya. Kasi matagal na po kayong gumagastos at hindi pa rin po tayo yumayaman. So, bakit di natin subukan na pilitin na lang na ito ang pagkagastusan natin? I am telling you, nung nakita ko ito, sinugal ko ito 6 to 8 months ago, June pala last year, sinugal ko. Gumalaw ako August. Nagpasok ako, isang kasama, kaibigan, pinsan buo. Alright? Pangalan niya, Boying. Kilala niyo siguro. Si Ka Boying. And then, etong Ka Boying na ito, nagsama siya. Akala ko isa lang isasama niya. Hindi. Matigas ang ulo. Nagsama siya ng marami. And then ngayon, maaring isa sa mga downline ni Boying ang mga upline ninyo. So, ano ang ibig kong sabihin dito? After 6 months na tinrabaho ko ito na nangyayari. May pumapasok na rin buwan-buwan kahit sa akin na almost $20. So, ang ibig ko sabihin, napakaliit dyan. Hindi ako yayaman dyan. Hindi tayo yayaman. Pero $20. Ang punto ko dito, meron na akong pambayad sa monthly maintenance niyan na hindi na ako naglalabas. So, ano mangyayari? Pero napansin ko, palaki. Kaya dito sa LiveGood, ito sinasabi ko sa inyo. Huwag kayong titigil. Kung kayo ay medyo nanghihina ng loob, isipin nyo, ano ba ang pwede kong magawa na pwedeng pumantay sa kikitain ko sa LiveGood? Kung wala, LiveGood pa rin. Ito po masasabi ko sa inyo. Mga kasama ko, marami po tayong dapat na pag-aralan pa rito. Huwag po kayong matakot. Ito pa. Yung mga kaibigan mo, wala nang gagawin yan kundi sasabihin na, isasama mo siya. Ito, may masabi pala ako sa mga kaibigan. Marami kayong kaibigan na sasabihin, alam mo, alam mo sister, alam mo mare, sasama ako dyan kung yumaman ka na. Diba? Diyan ako sasama. Magkikita tayo, pupuntahan kita pag mayaman ka na. Diba? Huwag kayong maniwala sa ganon. Kasi pag tinrabaho niyo itong LiveGood na ito, at yumaman kayo, hindi na kayo magkikita ng kaibigan mo. Bakit? Ito ang mangyayari. Pinapaliwanag ko sa inyo. Pag ikaw ay yumaman at sabihin na lang natin nakatira kayo sa isang lugar na makitid ang kalsada, ibig sabihin mahirap kayo parehas,
And then sasabihin niya, pag mayaman ka na. Alright, ito ang magiging senaryo. Pag ikaw yumaman sa Live Good na ito, yung kaibigan mo hindi pa rin sumasama, parang payaman ka na. Pero bago ka yumaman, ang mangyayari dyan, makakabili ka na ng bahay mo. Tama? So, ang mangyayari is, lilipat ka ng tirahan. So, mapapalayo ka na doon sa dati mong kaibigan. Dati ng kaibigan yun eh. And then, anong mangyayari doon? Siya, kung nasa isang bayan pa rin kayo, ang mangyayari doon sa kaibigan, namamalengke yan sa palengke ng bayan, ikaw, hindi ka mamamalengke sa palengke ng bayan kasi unang-una, wala kang pagpaparkigan ng malaki mong sasakyan. Nakasiksiklado ng mga motor, tricycle. Pero ang malaki mong sasakyan, kung naka-expedition ka man dyan, naka-Fortuner o kaya parang light truck, pickup truck, hindi ka makakapasok. So, saan ka magsha-shopping? Shopping ka sa SM, shopping ka sa Robinson, shopping ka sa mall. Kasi malaki ang parking space. So, doon pa lang, araw-araw hindi na kayo magkikita pagdating sa palengke. Alright, paano pa kayo magkikita? May mga party? Hindi po pwede kasi unang-una, ang mga parting dadaluhan mo, hindi siya darating, hindi siya makaka-attend kasi ibang tao na yon. Ito yung mga kasama mong bago mong kaibigan na yun, karamihan ng kaibigan mo na rito, baka kapwa mo Live Good. And then all of you can afford to go to a hotel and then doon kayo nagmi-meeting, doon kayo kumakain. Etong friend mo na ito, hindi siya kakain doon kasi mahal. So nakikita niyo yung pinapakita ko rito sa inyo. So, hanggang eventually, lilipat ka ng bahay na mas maganda, it will become a gated community. Ibig sabihin, alam niyo yung mga subdivision na may mga gate, may gwardiya, hindi magpapapasok ng ibang tao diyan. Di ba? So, paano pa kayo magkikita? And then, habang tinatrabaho mo ang Live Good na ito, aalis ka sa bayan mo. Sigurado. Hindi ka nasasakay sa bus, hindi ka nasasakay ng kotse mo, o kaya van mo, o kaya SUV mo, kasi ikaw ay nag-i-eroplano na. Maaaring peron ka ng downline na susuporta sa Visayas at saka Mindanao. So, ang tanong ko, kailan kayo magkikita nung kaibigan mo na nagsabi na magkikita, pupuntahan ka kung mayaman ka na? Hindi po totoo yun. Kaya, pasensya na lang po doon sa mga kaibigan nito, kawawa sila. Kumbaga is, sasama man ang loob ko pero wala akong magawa. Kaya yung mga kaibigan ko na nagsasabi ng ganon, marami na akong maging kaibigan na noong sa elementary is hindi na kami nagkikita. Hindi pa naman ako yumaman ng todo, kaya lang siyempre nag-iba na ang mundo ko. Parang ganon. Pero isipin mo na kung tayo yumaman ng todo rito sa Live Good. Kaya ang masasabi ko sa inyo, go for it. Ang mangyayari doon, kung sakaling magkita kayo ng kaibigan mo na mayaman ka na, hindi mo naman i-recruit yun eh. Ang magagawin mo na lang doon, sige ganito, sasama ka, kaya lang ipapasa kita doon sa downline ng downline ko. Kasi yun ang nangangailangan ng recruit. Hindi ko na kailangan na recruit. Kaya sinasabi ko sa inyo, handaan nyo ang sarili nyo, may mga kaibigan na kayong mawawala. Pero ito yung mga kaibigan nyo na hindi nyo naman kailangan talaga. Kasi sila yung kaibigan na sa simula pa lang, hinihila ka na pababa, dinidiscourage ka. Kaya ang masasabi ko, kung ayaw ng kaibigan mo, maghanap ka ng iba. Meron at meron kang makukuha. Isa lang ang sinasabi ko, pwedeng magpabago ng buhay mo. Sa totoo lang, ang nangyari sa akin, isa lang ang aking downline. Bigla pa nga siyang na-promote kesa sa akin. Kasi dito sa Live Good, kung sinong masipag, yun ang binibigyan ng biyaya ng Panginoon. Salamat po. Sana nakatulong sa inyo ang konting video na ito. And hopefully, mga kapag ko, live good, we should live good. Tama ba? Salamat po. Walang bibitaw. Huwag kayong bibitaw. Kasi pag bumitaw kayo, sayang. Marami pa kaming programa para sa inyo po. Kung paano lalaki ang network nyo. Salamat po.